Sa hapong ito guys ay meron na naman akong ituturo sa inyo. Tuturo ko naman sa inyo ngayon guys kung paano gagawa ng battery charger. Diba guys, napakahalaga ang battery charger. Kasi kapag may sasakyan ka, katulad ng motor, mga service, jeep, kahit anumang sasakyan yan, gumagamit yan ng baterya. At hindi palaging condition ang baterya, minsan nalolobat din yan. So, kailangan natin ang battery charger upang sa ganun ay ma-solve natin ang problema ng baterya ng inyong sasakyan. So, ito guys, tuturuan ko kayo kung paano gagawa. Napakasimple lang. Ito, meron na akong hinanda pang demonstration. Ito guys, tignan ninyo. Ayan. Nakikita ba ninyo? Yan, oh. O yun, oh. Yan. Ito, gagamit tayo ng transformer na, ito guys, tignan ninyo. Transformer na mga 15 amperes ito. 15 amperes. Alright. Una ay i-connect natin ang dito. Simula tayo dito. I-connect natin yung pupunta ng outlet. Yung tinatawag nating cord. AC cord. Ito. Oh. Ito naman ang kanyang dulo. So, bago siya pupunta dito sa transformer, dapat dadaan pa yan sa switch. Kung meron sana tayong available na fuse dito, ang dadaanan na una ay ang fuse. Then, switch. Dahil wala tayong available na fuse, guys, so, bypass na lang natin yun. Nakakonekta na. Ang tawag naman dito, guys, is yung secondary winding ng ating transformer. Ito na ngayon ang nagbibigay ng AC volt na 12 volts dito. Tingnan niyo guys, ang connection. O, di ba? Yung isa nakakonekta dito sa isang diode. At yung isa naman, dito naman sa isa. So, dadaan sila dyan sa may diode. Paglabas nila dito, magiging DC na sila. Direct current kung tawagin. So, tapos na, di ba? Ang isusunod natin na ikukonekta ay itong tinatawag nating center tap. Center tap ng ating transformer. Center tap. I-connecta itong mga pupunta sa baterya. Dapat guys, lalagyan pa natin ng tinatawag na filter o kaya coupling capacitor. Ito, makikita niyo ito. So, ikakabit natin yan para yung signal na ibibigay ay malinis siya. O, kabit natin. Nakikita niyo itong banda dito, yan ang positive ng capacitor. Hindi pwedeng magkabaliktad yan guys sa sabog. So, ito, dapat sa negative. Negative ito, so negative la pa. Yung positive side naman ito, ang positive side niya is ito. Hindi nakikita yata. Ito, pupunta naman ngayon dito. Magkakaintindihan ba tayo? Alright, gawin natin. Ayan. Ma-connect na natin guys. Tignan ninyo. Ayan. Ito na yung negative. Ito yung sinasabi kong filter capacitor. Ayan. Nakikita niyo yan. Ito. So, nakakonekta na dito sa may negative. Ayan guys. At yung positive naman, dito naman na siya. So, ganyan ang konekta niyan. Ito. Kung meron pa tayo sanang indicator light, pwede natin ilagyan. Pero wala naman akong mahanap dyan. Tignan ko kung mayroon akong mahanap mamaya. Pero sa ngayon guys, papakita ko na sa inyo na kung gumagana ba itong ginawa natin.
Gusto ko lang i-summarize yung sinabi ko, no? So, ito yung AC cord. Tingnan niyo, AC cord. Pupunta na dito sa may switch. Yung isang linya, dumaan sa switch. So, hindi siya didiretso dito sa ating parts. Daan muna sa switch bago pupunta sa may primary coil. Okay. Yung isang dulo naman ng ating cord, AC cord, nakarekta na dito sa isang terminal ng isang wire ng primary coil. O, di ba? Napakasimple. Tingnan niyo, oh. O, switch lang ang nadagdag dyan eh. Tapos, pumunta na dito sa primary coil. Ngayon, ang secondary naman, meron tayong tatlo. Dalawang yellow. Ito yung dalawang yellow na sinasabi ko. Ito. Yung dalawang yellow. At saka isang black. Itong dalawang yellow, guys, ito yung nagbibigay ng voltahe na 12 volts. Pero AC lang muna ang binibigay niya. Hindi pa pwedeng gamitin sa baterya yan. At ito naman nasa gitna, yung center top na magiging negative ng ating charger. Okay. Dahil hindi pa pwedeng gamitin itong dalawang yellow na ito, ayan, padaanin muna natin sa diode. Dalawang diode. Para yung signal na ibibigay niya magiging DC na siya. Yan. Mayroon na tayong kuryente dito. Ito, signal dito ay DC na siya. Okay. Naintindihan ba? Check na. Switch na natin. Then, ito naman yung pinaka-output na niya. Output. Ayan. Okay. Tingnan niyo guys, yung lalabas. Nababasa ba? Di ba? Kikita? Ayan. Nakalagay dito 16.8 ang voltaheng lumalabas na siya sa kanya, no? Malakas, guys. Malakas. Pero, huwag kayong mag-alala. Kasi kapag sinaksak na niyo yan sa baterya, magdradap yan. Magiging mga 13, ganun na lang, no? At katamtaman lang para ma-charge yung baterya. Kapag masyadong mababa naman yan, guys, mabagal mag-charge. So, i-connecta na natin ito. Ito. Ayan, oh. You know, ito na yung clamp. Tingnan niyo kung paano ginawa. Ayan, dapat nakahinang yan, guys. Hininang ko yan para hindi siya maglulos. No? Dalawa yan, nakahinang. Ayan. Kasi kapag ibuhol-buhol mo lang yan, may tendency na yan na mag-loose. So, dapat nakahinang. Okay, pakita ko sa inyo mamaya pag may connecta. Eto na guys, tapos na. So, 16.8 pa rin. So, ganyan guys, ang paraan ng paggawa ng charger.